palit, yung pag-adjust ng bilang. Nako! Hindi pa tayo tapos dyan, Sentante. Pagtatapos nyo ng flood control na yan, isunod nyo na ho yung botohan natin. Kasi napiperwisyo tayo pagka nabibili yung boto o namamanipula ang boto nitong mga magnanakaw na to dyan sa Comelec. Magpapaulit-ulit lang tayo dito dyan sa mga flood control na yan pagka nagpatuloy yung pagnanakaw ng mga kandidato na hindi naman dapat manalo, nananalo. Di ba? Yung ilan dyan, kasama nyo pa. Hindi naman dapat nanalo yung mga yan eh. I would like to believe the huge amount of 194 billion pesos matarget man lang sana doon ay yung pinakamahirap po na Pilipino na about 5.5 million households. Ibig sabihin po nun, naglalaro between 25 to 27 puro Filipinos. Pero wala po sigurong record yung mga AIX, yung tupad, yung AKAP. Sana po isang araw ay sa magitan ng committee ito, mapatawag natin yung nag-administer ng mga ayuda na yun. Ilan po yung nabigyan? Gabby, that ticket's to your favorite artist, G? Wait, anib yun ng parents ko. Once in a lifetime to, girl. Mga ayuda na yun. Ilan po yung nabigyan? Kasi yung lahat po ng mga ayuda na yun ay pantulong po sa pinakamahirap nating mga kababayan. Ang pinakamahirap po is between 25 to 27 million Filipinos. Kung nabigyan po 10% lang noon, sablay po yung programa. Kaya po tama ito na dapat walang discrimination. Yan. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Tapos ang usapan, nga pagkasumalansan itong si Senator Dante Marcoleta, kahit nakaharap ka pa, hindi magpaparinig yan. Yan ang gusto natin dyan. Walang parinig yan. Rektahin mo, Brad. Ito. Dito tayo ngayon. Okay, Erwin Tulfo tayo. Ito, Erwin. Pasok. Ladies and gentlemen, good afternoon. We are here, or I'm here, to explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ko natin when I was the secretary of DSWD, lahat po ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AIX, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno, yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard. Ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo. Wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba, may mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa Executive Department. Kaya nga, nung pumunta ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, sir, kung especially last year, nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, 500 billion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda, pero nakita ko na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro, wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng truck, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga secure, mga waiter, mga dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po nag-coin ng idea niya ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program.
O yan. Pero last year po, during the budget, Siya daw ang promotor, ha? Siya daw ang nagpahatid kay Martin Romualdez dyan sa idea ng akap-akap na yan. Ayuda sa kapos ang kita. Senator Dante Marcoleta, alam mo na. Alam mo, at least alam na ni Sen Dante. Tayo kasi dito, pagka sumalansan tayo, hindi ho yung puro kabalbalan ng clickbait eh. Pagka nagsalita si Sen Dante, papakita natin yung video nitong si baka sabihin, binuloko yung mga kababayan natin eh. Binira si Erwin Tulfo, sinoblak si Erwin Tulfo. Anong dahilan kung bakit sinoblak ni Sen Dante? Sino nga ba promotor ng AKAP? Pinapalabas yung natin dito mga kababayan. Di ba? Ganun lang ho yan. Yung kasi dyan alam nyo naman ng mga kababayan, baka sabihin ng mga kasama natin, ano ba yung ebidensya na sinupalpal talaga ni Sen Dante? Ay, mga kababayan, siya ho talaga ang utak, promotor, ika nga, mastermind. Siya ho ang mastermind dyan sa AKAP, yung pagmumukha na yan, siya ho ang mastermind ng AKAP na yan. deliberation po, hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD would... Malinaw sinigit po yan. Sinong nagsingit? Sinong utak, sinong promotor, sinong mastermind ng AKAP? Walang iba kundi si Erwin Tulfo. identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin niya sa DSWD. Secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno, last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, sasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung purpose lang po talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa pangsuhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po dun sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pangsuhol, ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong Malinaw ho mga kababayan hindi ho yan pangsuhol, ginagamit na pangsuhol. Kahit ano pang paliwanag mo, Brad, una sa lahat, walang maayos na guidelines. Hindi yung mga beneficiary, walang